Salamat Panginoon sa panibagong araw ng trabaho at pagpalain niyo po ang aking amo dahil kung wala siya, baka wala akong trabaho. Hoy bata, hindi lugar ito para magdasal. Itabi mo yan. Walang naniniwala sa mga ganyang bagay. Pero nagpapasalamat lang po ako sa Diyos sa aking trabaho, Ginoo. Wala akong pakialam. Lugar ito ng trabaho. Sige, bumalik ka na sa gawain mo. Nagpapasalamat lang naman po ako at humihingi ng lakas. Walang Diyos at patutunayan kong wala siya. Makikita mong hindi totoo ang Diyos. Magtrabaho ka o mawawala ang trabaho mo. Pero totoo po ang Diyos, Ginoo. Hindi siya totoo. Lumayas ka rito. Nagtawanan ng lahat sa kanya, sinasabing mukha siyang katawa-tawa. Araw-araw bago magsimula sa trabaho, humihinto muna siya para magdasal. Ginugugol niya ang 20 hanggang 30 minuto sa katahimikan. Bumulong ang amo. Hintayin mo lang. Ipapakita ko sa kanya na wala talagang Diyos. Titirahin mo siya? Tanong ng isa. Oo, tugon ng amo. Gusto kong makita yan. Ang laki ng pananampalataya niya. Sinabi ng amo, Renan, ito na ang pagkakataon ng iyong buhay. Lahat ng perang ito pwedeng mapunta sa iyo. Tunay ka bang taong may pananampalataya? Siyempre, ako'y isang taong may matibay na pananampalataya. Araw-araw akong humihiling sa Diyos na pagpalain ang aking buhay. Kung gayon, kung talagang may Diyos ka, ngayon niya kayang baguhin ang iyong buhay. At ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Renan. Madali lang, sabi ng amo. Hawakan mo itong bato. Tahimik na kinuha ni Renan ang bato. Ngayon hilingin mo sa Diyos mong palabasin ang tubig mula sa batong yan. Kapag nagawa mo, lahat ng perang ito ay sa iyo. Pero kapag hindi, matatanggal ka sa trabaho. Huminga ng malalim si Renan at buong tapang na sumagot. Sige po, may pananampalataya ako sa Diyos at naniniwala akong hindi niya ako pababayaan. Panginoon, mangyari po na magkaroon ng himala sa aking buhay. Alam ninyo ang aking mga pagsubok. And kailangat ko po ang trabaho din ito yet kailangan ko rin ang perang dit ito. Panginoon, patunayan ninyo sa lahat ng hindi naniniwala na totoo kayo. Ipakita ninyo sa kanila na makapangyarihan kayo. Natawa ang amo. Walang ganyan bata, sumagot si Renan. Meron Walter. At ngayong araw patutunayan niya sa iyo. At biglang isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Umuagos ang tubig mula sa bato. Natahimik ang lahat, di makapaniwala sa kanilang nakita. Naluha si Renan at tumingala. Salamat Panginoon. Salamat sa himala. Napaluhod si Walter ang amo. Patawarin mo ako Renan. Hindi ko dapat pinagdudahan ng Diyos mo. Ngayon alam ko na totoo siya. Inabot ni Renan ang bato kay Walter. Itago mo ito bilang patunay na umiiral ang Diyos. Labis na naantig si Walter at nagsabi, kunin mo ang perang ito. Iyon na, karapat dapat ka. Nagpasalamat si Renan na may luha sa mga mata. Maraming salamat po, Ginoong Walter. At dagdag pa ni Walter, mula ngayon, hinding-hindi ko na pagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos. At ikaw, naniniwala ka bang umiiral ang Diyos? Naniniwala ka bang makakagawa siya ng himala sa iyong buhay? Kung naniniwala ka, isulat mo sa komento ang salitang Amen. Moral na aral. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng napakalalim na aral tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit sa mga pagkakataong tila imposible na ang lahat, si Renan ay isang halimbawa ng taong may matibay na pananampalataya. Hindi siya natakot na ipagtanggol ang kanyang paniniwala kahit pinagtatawanan siya ng iba. Sa kabila ng paghamon ng kanyang amo, hindi siya nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Sa halip, siya ay nanalangin ng buong puso at dahil sa kanyang pananalig, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang himala, ang pagpapalabas ng tubig mula sa bato. Madalas tayong sinusubok ng buhay, may mga pagkakataong pinagdududahan ng iba ang ating pananampalataya at may mga sandaling parang wala ng pag-asa. Ngunit sa mga ganitong panahon, dapat nating alalahanin na ang Diyos ay laging tapat at makapangyarihan. Hindi niya tayo pababayaan basta't buo ang ating tiwala at paniniwala sa Kanya. Tulad ni Renan, kailangang manatili tayong matatag sa ating pananampalataya kahit pinagtatawanan o tinatanggihan ng mundo. Ang tunay na himala ay hindi lamang nakikita sa mga bagay na pambihira, kundi sa pananatili ng ating pananampalataya sa gitna ng pagdududa. Kapag inilagay natin ang ating buong tiwala sa Diyos, kikilos siya sa tamang oras
at sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Tinuturuan tayo ng kwento na huwag mawalan ng pag-asa kahit tila imposible ang sitwasyon. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa laki ng himalang ating nakikita, kundi sa tibay ng tiwalang hindi natin nakikita. Tulad ng sinabi sa aklat ng Mateo Kabanata 17 talata 20, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito, at ito'y lilipat. At walang anumang bagay ang magiging imposible sa inyo. At sa Hebreo Kabanata 11 talata 6, nakasaad, at kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang Siya ay umiiral at nagbibigay gantimpala sa mga taos-pusong nagsisihanap sa Kanya. Kaya't ang aral, ang pananampalataya ay hindi nasusubok sa kaginhawaan, kundi sa mga oras ng pagsubok. Kung mananatili tayong tapat at manalig sa Diyos, makikita natin ang Kanyang mga himala sa ating buhay, sa tamang panahon, sa Kanyang sariling paraan. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!